yan na nga po, bago natin umpisahan itong vlog na ito, sabi ko sa inyo, hindi ko na hinintay yung botohan nila dun sa remand, mga bossing, di ba? Hindi ko na hinintay yung botohan nila doon sa remand. Umpisahan na natin to kasi gagabihin na tayo. Ngayon nga po, ang naging pasya po, pagbotohan. At sinasabi po, ayun, no? Sinabi sa atin ni Jordan G na wala na, remand na, no? Sa madaling salita po, ibinalik na po sa Kongreso, no? O ito, papakita ko ho sa inyo mga boss ha. Ibinalik na papakita ko, ay wala pa. Kailangan ko i-share muna, no? Grabe yung ano nila, grabe yung mga style nila, no? Para lang ma-delay itong impeachment na ito. Abante News Online, breaking news. Sa botong 18-5, iba ang Senado natin ngayon. Sa botong 18-5, nagdesisyon ang Senate Impeachment Court na ibalik sa House of Representatives ang impeachment case versus Sara Duterte. Mga kababayan, ang sinasabi po nila Coco Pimentel, pwede naman natin silang hingan na lang sila kung ano ang masasabi nila dito at mag-proceed na tayo, tumuloy-tuloy na tayo. Ano po, pwede naman daw hong ganun, mga bossing. Ngayon, madami sa kapwa natin Pilipino bago sa pandinig yung remand. No? Kumbaga, isauli, ibalik. Syempre hindi na nila pwedeng gamitin yung dismiss no? Hindi nila pwedeng gamitin yung mga word na mahahalata na dinidelay nila. Kaya remand. Itinago nila yung pakay nila sa pamamagitan po ng paggamit ng word na remand para hindi mahalata ng mamamayang Pilipino na idinidelay po nila yung impeachment ni Inday Sara Duterte, no? Ang motion na ginawa ni Senator Judge, meron pa si Boy 10K. Meron pa itong ginawa, mga kababayan, na sinasabi dapat ituloy natin 'yan, ano? Para hindi masyadong obvious na siya gusto niyang ituloy-tuloy. Na hindi niya dinidelay. Pero may narinig ako sabi ni Chis Escudero, walang mangyayari from June 30. Tama ba ako? From June 30 hanggang July 28, mga kababayan. Di ang haba na naman noon. Ngayon lang din ako nakarinig ng remand. Nasa kanila. Kanila nataos ibinalik. Tapos ibinalik sa Congress. Dahil meron silang mga katanungan daw po na gustong malinawan. Galing po sa Congress. Sabi naman po ni Senadora Grace po, bukas, nandito yung prosecution panel. Bakit hindi na lang natin itanong dyan? 18-5. 5. Sino-sino kaya itong 5? Mga boss, Chief Amuser. Mga 5 senators na tumanggi. For sure po dyan, nangunguna si Senadora Risa Ontiveros. Pangalawa po, si Coco Pimentel. Tingin ko si Gatchalian, isa din. Sino yung dalawa? Sino yung dalawa pa? Ano? Hanapin niya natin. May dalawa pa dyan. 5 tas 18. Hahanapin ko lang. Mga kababayan. Wala na. Remanded na. Di po ba? Pinapatagal na lang nila. So ngayon, eto, pagtulog nyo ho ngayon, mga kababayan, alas 10:24 ngayon, di ba? Pagkatapos ng vlog natin, pagkatapos ng live natin. Mga kababayan, wag po kayong magugulat. Kung bukas ng umaga, ulanin po yung newsfeed ninyo sa Facebook o kung saan man po kayo, o si Joel Villanueva, yan, di ba? Wag ho kayong magugulat kung biglang ulanin o bumaha ng newsfeed ninyo na marami na naman pong mga organisasyon, malalaking samahan, malalaking grupo, pati po baka mga simbahan, magsalita na din po. Dito sa nakikita natin,
At nararamdaman natin na ginagawa po nilang panggagago sa mamamayang Pilipino. Po at Villanueva. O yan. Kasi sabi din ni Senator Grace po total nandito naman po yung prosecution panel bukas. Bakit hindi na lang po natin sila tanungin bukas? Magugulat kayo bukas mga kababayan. Babaha po ang newsfeed ninyo na talagang madami po ang tututol dito sa ginawa nilang delaying tactics na naman po. Delaying tactics na lang ho yan mga kababayan. Eto nga di ba? Nakita nyo po. Pag-usog lang ni Chis Escudero from A2 papunta sa A11, nagsilabasan na po yung malalaking mga eskwelahan. Ateneo de Manila, Ateneo, De La Salle, di po ba? Adamson University. Yung mga dean po ng mga eskwelahan na malalaki. At hindi po nila sinasabi na, eto, Ateneo de Manila lang. Hindi, ang sinasabi pa mo nila, dinidiin nila na 5 eskwelahan ng Ateneo, lahat po tumututol doon sa nakikita naming pag-delay o kung ano-ano pa. Di po ba? Madaming Pilipino ang talagang umaano na ngayon, aktibo at nanonood at nakatutok dito sa impeachment na ito. Sabi ni Marijo, si Quezon talaga may kasalanan, no? Yan, kaya tumagal. Ayan, binalik na. Pinagmumukha ho tayong aanga-anga, pinagmumukha po tayong hindi natin naiintindihan kung ano yung mga nangyayari, gagamit sila ng mga salitang remand para maitago lang yung talagang pakay nila at gustong mangyari nila. Wala hindi na nila kayang ipa-dismiss. Kaya atras na lang natin. Baka po ang pakay nila hanggang umabot nang matapos ang kanyang pagiging vice-presidente, iatras natin ang iatras. Ganon. Nako. Paano po nila sasabihin? Paano nila papangatawanan o papatunayan na 50% ng mamamayang Pilipino yung sinasabi nila? Nung Pulse Asia yata yun. 50% daw po ng mamamayang Pilipino ayaw matuloy ang impeachment ni Inday Sara Duterte. Mga kakamping, 100% ho, gustong-gusto niyan na matuloy ang impeachment trial. Mga government supporter po, gustong-gusto matuloy ang impeachment trial. Mga kababayan. No? Paano nila sasabihin? Mga DDS lang naman po ang ayaw matuloy ito Dahil nga po takot sila. Takot sila sa umabot sa punto na marinig ng mamamayang Pilipino yung mga investigasyon, yung mga ebidensya, yung mga taong magsasalita laban kay Inday Sara Duterte. Takot po sila doon. No? Takot sila doon. Mahirap idepensa yun, mga bossing. Napakahirap idepensa. Kaya po, dismiss, udlot-udlot, o baka nga naman, totoo yung sinasabi ng iba, madaming madadamay, no? Na mga senators about confidential funds, etc. Kaya, inuudlot nila to. Kaya hindi nila hinahayaan magtuloy-tuloy. Sabi ni Ginger Cat, retaliation ng taong bayan, no? Kailangan Senate must need to be destroyed immediately. Sabi ni Ginger Cat. Hindi po natin masisisi mga kababayan natin na ganyan po ang maging mga opinion at mga saloobin po nila. Si Tay Tigas naman, sabi ICC palabasin na. Naku, baka nga baka nga kaya lumabas ng basa si Inday Sara Duterte. Baka, speaking of ICC, baka nandyan na naman yan. No? Base kay Bato de la Rosa, merong mga kapulisan nakausap yung ICC. Diba? May mga kapulisan kausap yung ICC at tetestigo laban sa kanila. Pinipilit daw, sabi niya.
Pero tingin ko dun, baka hindi pinipilit. Baka kusang loob na nakipag-ugnayan sa International Criminal Court. Mga boss, chief, amo, sir, mamaya ulit, bukas ulit ng umaga, naka-live tayo at pihado po ako. Mas maiinit po, no? Yung mga pag-uusapan natin bukas, mga bossing. Kasi po, ngayon, ginabi na yung Senate eh. Di po ba? Ginabi na yung Senate nung nagbotohan. Bukas po, paggising ng sambayan ng Pilipino, makikita po yung balita na yan. Saka po natin makikita ang reaksyon ng buong Pilipinas. Mga boss, chief, amo, sir, maraming salamat and God bless po sa ating lahat.